Alright, mula ulit tayo kay Melv's Castle mga kapatid. No? Itong videong panonoorin natin, ilalagay ko po ang link sa ibaba. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melv's Castle mga kapatid para sa mga video na may kinalaman sa West Philippine Sea. Ito ang lagi niyang topic mga tol na lagi din naman nating binibigyan ng reaksyon. Binibigyan natin ng additional commentary, opinion at kung ano-ano pa mga tol. Dahil ang pangunahing layunin din naman natin mga tol bilang isang ordinaryong mamamayan is magbigay ng awareness din no, sa mga nanonood sa atin o baka may mga bago rito na ngayon pa lamang napadpad mga kapatid. No? Meron tayong sigalot na nangyayari ngayon sa China mga kapatid. Hindi naman natin sila kaaway actually, hindi natin kaaway ang mga Chinese. Pero iginigiit natin no, na meron tayong karapatan sa West Philippine Sea at hindi pwedeng mangyari yung sinasabi nilang kanila yung buong South China Sea mga tol. Kasi yung barko nila yung monster ship nila mga tol ay lumapit ng up to 60 nautical miles no, mula sa dalampasigan o sa baybayin ng Zambales mga tol. Kung i-convert mo, gaano ba kalayo yung 60 nautical miles mga tol? Nasa 100 kilometers yun mga tol. Ganon kalapit ang kanilang barko mula sa ating mula sa ating dalampasigan mga kapatid no. So eto mula kay Melv's Castle. Trump to US Army. Pinapaatras na mga US warship, US fighter jets. Isusuko na tayo sa Chinese. Sabing ganon mga tol. Ayan no. Isusuko na ba tayo sa Chinese, no? Yan ang ating aalamin. Bibigyan natin to ng reaction video mga tol. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Papaatrasin lahat ng US Navy warship. Ipo-pull out lahat ng US Air Force fighter jet at papauwiin ang mga US Army. Posible raw yan mangyari under kay President Donald Trump. Sino may sabi? Si Banlawi. Sabi niyan? Si Professor si Banlawi. Romel Banlawi, kilala bilang pro-China. Yes, pro-China siya. At sinabi niya yan para siraan ang Estados Unidos. Pilipino yan pero grabe ang paniniraan ng manang-mana kay Mauning sa pagbabakalat ng fake news. At paano kayang iatras ni Donald Trump ang US Navy? Nagpadala pa nga ito ng Carrier Strike Group sa West Philippine Sea. Kailangan mo lang naman talaga mag-isip ng maayos at mag-isip ng tama eh. Hindi natin mapipigilan mga tol yung mga nagpapakalat ng naratibo ng China. Kasi ito yan mga tol eh, ang China, hinihikayat nila ang Pilipinas na maging kaibigan ulit nila. No, hinihikayat nila ang Pilipinas na tumalikod na sa Amerika at yun din ang ginagawa ng kanilang mga pro-China rito sa Pilipinas. Masama ang Amerika, mabuti ang China mga tol. Ang importante kasi mga tol sa ating mga Pilipino, kay mapa China yan, Amerika, Japan o kahit na anong bansa pa yan mga tol, hindi natin lahi yan. Ang importante sa atin, yung interest natin mga tol, no, dito sa West Philippine Sea. Siyempre, kung sino yung nakikita natin na umaangkin, nagmamalupit at nagmamalabi sa atin, paano mo ngayon yan pakikisamahan? Kung sino yung nagpapakita mga tol ng suporta, di ba? Kung sino yung nagpapakita na pwedeng rumesbak para sa iyo, bakit mo ipagtatabo yan? Yun ang kailangan nilang ayusin para maniwala sa kanila ang mga Pilipino mga tol. Sinasabi nila na tatalikuran tayo ng US mga tol dahil si Donald Trump na mga kapatid ang bagong presidente. Ang tanong mga tol, hindi ba importante ang Pilipinas sa Amerika? Yun na lang muna dapat yung tanongin sa sarili ninyo. Tayo ba ay hindi importante mga tol sa Amerika? 'Di ba? Napakagandang strategic location natin mga tol. Kasi meron silang sariling interest mga kapatid. Ano 'yon? Manatiling number 1. No, manatiling on top. Hindi nila papayagan mga kapatid ang China na maging pinakamalakas sa buong mundo dahil problemado rin sila mga tol. Magiging problemado rin sila pag nangyari yun. Magiging kontrolado ng China etong South China Sea na daanan ng mga kalakal ng buong mundo. Sa tingin nyo papayagan ng Amerika yon mga tol? Wala silang pakialam sa Pilipinas as ang mga Pilipino mga tol. Hindi yun ang interest nila. Ang interest nila is manatili sila sa pinakamalakas
na bansa mga tol sa buong mundo. Kasi ekonomiya nila ang ano diyan ang importante sa kanila. Kaya nga ba't nila bibitawan yung mga strategic location nila mga tol? 'Di ba? Ewan ko ba diyan kay Banlawi? Ba ng mga illegal na pagpapatrolya ng Chinese Coast Guard monster ship. Nahihibang na ata tong pro-China to. Pero dahil nga nagbago ang... Ito lang yung argumento niya mga tol ha. Ito lang yung argumento ni Banlawi. Dahil daw nagbago ang panahon ngayon, iba na ang presidente ng Estados Unidos, mga tol, ay baka magkaroon ng adjustments when it comes to implementation. Sabing ganon mga tol. Sabing nga ganon, dapat daw maging handa na ang Pilipinas dahil i-atras daw, posibleng i-atras daw ng Amerika ang kanilang military aid no sa Pilipinas, mga tol. Naku po, ewan ko na lang mga kapatid. Malamang sa malamang naman ang maniniwala din at ang kakabahan dito. Yung mga Pilipinong merong, alam mo na, merong, ang hirap sabihin no? Pero sige, mga Pilipinong merong kababawan mag-isip. Panahon ngayon, iba na ang presidente ng Estados Mga madaling utuin, mga ganon. Unidos, ay baka magkaroon ng adjustments when it comes to implementation. Ang mga projects and programs, magkakaroon talaga tayo ng adjustments. Halimbawa, humihingi ang Pilipinas ng $500 million sa... Pero tatandaan nyo, lahat ng sinasabi ni Banlawi, mga kapatid, ay puros haka-haka niya lang. No, puros haka-haka niya lang yan mga tol. Foreign military funding from the United States. Under the Trump administration, baka hindi na maibigay yan. Diba? Puro baka ganyan, puro baka ganon, puros negatibo mga tol. Paano kung under Trump administration baka mas dagdagan pa, diba? Pero hindi, mas pinipili niya kasi mga tol na huwag kayo masyado mapanghawak sa US. Lapitan natin ang China, sila talaga ang totoong kaibigan. Dahil para sa Trump administration ay money out yan from the coffers of the United States. Dagdag pa ni Banlawi, hindi dapat umasa ang AFP sa US pag nagkagera. Hindi daw dadating ang Amerika. Bakit? Sino ba ang nagpalaya sa Pilipinas sa pananakop noon? US, di ba? Dito mahahalata mo na purong paninira lang ginawa nito. Sinabi rin ni Banlawi na magiging pabigat daw tayo sa US. Kaya posibleng bitawan daw ni Trump ang alyansa kay PBBM. Kung magre-rely tayo sa Estados Unidos kasi under Trump administration ayaw niya na maging burden. Di ba? Naging spokesperson pa siya ni Trump mga tol. Kasi under Trump administration ayaw niya maging burden yung ganyang klaseng mga alliances sa Amerika. Wow, spokesperson ka ni Trump. Yung ganyang klaseng mga alliances sa Amerika. Kaya dapat mag-adjust, mag-ready tayo, mag-prepare tayo. Depende kung anong ite-present natin. Kung makatayo ka, kala mo talaga pro-Filipino no? Kung makatayo to sa Estados Unidos, kung may papakita natin sa Estados Unidos na napakahalaga na ipagpatuloy yung pagbibigay ng military aid sa atin at ma-appreciate ng Trump administration yung kahalagahan noon, ay pwede magpatuloy. Pinalagan naman ng White House ang paninira sa US. Napaka-imposible raw na iatras ng US ang military support nito para sa AFP. Banta ang China sa Asia. Banta ang China sa kapayapaan. Dito muling binigyan din ng Amerika na pag inatake ng China kahit ang Philippine Coast Guard, aatake pabalik ang US. It's crystal clear to any observers, and that is the fact that the US-Philippines Mutual Defense Treaty applies to the Philippines in the South China Sea, again to vessels underway, Pahiya si Banlawi nito. including Coast Guard vessels. We stand strongly by our alliance commitments to the Philippines. Diba? Meron tayong Mutual Defense Treaty, mga tol. Meron tayong Mutual Defense Treaty. 1951, panapirmahan yon mga tol. Diba? Ang dami ng presidenteng nagdaan pero ito ay kinikilala ng dalawang estado, Amerika at saka ng Pilipinas. Yang kasunduan na yan. Na kapag may umatake sa Amerika, mga kapatid, meron silang mga kaalyadong bansa na tutulong sa kanila. At kapag inatake naman yung kaalyadong bansa nila, katulad natin, halimbawa, mga kapatid, nandiyan dyan ang Amerika para sumuporta din. Yun nga yung Mutual Defense Treaty. Diba? Kaya yung mga tol, kung naaalala ninyo yung isang kongresista, mga tol, na tumatakbo bilang senador, ano sabi niya, yung Amerika daw mga tol nilabag ang soberanya ng Pilipinas.
Yung Amerika mga tol, banta daw sa mga komunidad ng Pilipinas lang ya. Paano magiging banta yung kaalyado mo? Hindi yan ang aatake sa atin, hindi yan yung titira sa atin ng missile nila. 'Di ba? Andirito nga yung missile nila sa atin eh. Pinahiram nga tayo ng ng Typhoon missile mga tol eh. Pinahiram nga nila tayo na hanggang ngayon hindi pa rin nila kinukuha para maging depensa natin laban sa kung sakasakali mang banta ng pananakop. Tapos sasabihin ng kongresistang tumatakbong senador, banta ang Amerika sa ating mga komunidad. Nilabag daw ng Amerika yung ating soberanya. Samantalang no say naman siya mga tol. Ilang araw nang namamalagi yung monster ship ng China sa ating soberanya mga tol. Lumapit na nga ng 60 nautical miles Diba? My goodness. Pabango ni Romel Banlawi ang imahe ng China. Oo, pinapabango niya lang. Sa tingin nyo, iatras kaya ng US ang militar nila o dadagdagan pa? Alam nyo, kung pagdating sa kalakalan pagdating sa negosyo, pagdating sa mga produkto, diba? Number 1 ang China mga tol sa pinagkukunan nating mga Pilipino. Halos lahat na mabibili mo online mga tol. Diba? Galing sa kanila. Kapag umorder ka sa orange basket, yellow basket, diba? Orange up, blue up, mga tol, lahat yung mga yan Pag umorder ka, makikita mo pag tinignan mo yung label made in China, diba? Yung mga negosyanteng Pilipino, mga maliliit, small, medium enterprises, mga tol, sa China sila kumukuha ng kanilang mga produkto mga tol at malaki ang malaki ang impact nun sa ating ekonomiya mga kapatid Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin nun hahayaan na lamang ng Pilipinas na yung mga pag-aari natin o yung mga lugar na dapat tayo ang kumokontrol is mawawala sa atin dahil nga sa dahil sa pagiging magkaibigan lang. Ikaw, yung kaibigan mo payag ka kukuhanin yung lupa mo. Hindi naman porket kaibigan mo, papayag ka, kuhanin yung boyfriend mo, girlfriend mo, asawa mo. Hindi, kaibigan ko naman yan, okay lang, share. Hindi pwede yun. Diba? So ganun din mga tol. Dito sa ating bansa, dapat meron tayong pagpapahalaga sa ating soberanya. Diba? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.